nakakakilabot na karanasan ng kanyang lolo. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang nagaganap na iringan sa pagitan ng kanilang mga kamag-anak. Nag-ugat umano ang lahat dahil sa usapin sa lupa. Ang tiyuhin kasi ng kanyang lolo Berding ay may masamang ugali. Bali kapatid ito ng ama ni Lolo Berding at may pagkagahaman nito. Matapos mamatay ang kanilang mga magulang ay pinarte nilang dalawa ang lupa pagkat sila lang naman ang tanging tagapagmana. Pero nais pang kunin pati ang bahagi ng lupa na minana ng tatay ni Lolo Berding. At dito na nga nag-umpisa ang hindi magandang relasyon sa pagitan ng kanilang pamilya. Umabot pa hanggang sa korte ang kanilang usapin at naipanalo naman ng pamilya nila Lolo Berding ang kaso. Pero dahil doon ay mas lalo pang naging desidido ang tiyuhin niyang si Kadyo na mapa sa kanya ang lupa nila Lolo Berding. Noong mga panahong iyon ay 18 anyos na si Lolo Berding at saksi siya sa kasamaan ng kanyang tiyuhin. Minsan ay sumugod sa bahay nila ang kanyang tiyuhin kasama ang mga anak na lalaki nito. Hindi sila lumabas ng bahay pero armado din sila ng mga itak. Dalawa lang sila Lolo Berding na lalaki sa kanilang pamilya at argabyado talaga pagdating sa bilang. Kaya minarapat nilang wag na lang lumabas. Pero lalaban sila kung kinakailangan. Iniisip din nila ng mga pagkakataon na iyon na kahit paano ay kadugo pa rin nila ang mga ito. Ngunit kung papasukin na sila ng mga ito sa kanilang pamamahay, ay mapipilitan na silang lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. 3 ang kapatid ni Lolo Berding at puro sila mga babae. Rinig na rinig ni Lolo Berding yung mga pagmumura at masasakit na salitang binibitiwan ng mga kaanak nila. Kung siya nga lang ang masusunod, ay lalabasin na sana niya ang mga ito upang matapos na. Pero ayaw pumayag ng kanyang ama't ina, pati na ng kanyang mga kapatid na babae. Ang masaklap, gumamit ng ibang paraan ang mga ito na makalipas lamang ang halos 2 buwan ay biglaan na lang nagkasakit ang kanilang ama na si Mang Erning. Napapasigaw pa ito sa sobrang sakit tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi at gayon din tuwing maghahating gabi. Nang kanila itong ipatingin sa manggagamot, ay nalaman nilang kinukulam na pala ang kanilang ama. Matinding sakit ang nararamdaman nito sa kanyang sikmura. Nakalaunan ay nalaman nilang nilagyan na pala ito ng kung ano-anong bagay na nakuha naman ng manggagamot. Inaabot din ng ilang buwan bago tuluyang gumaling ang tatay nila na si Mang Erning. Pero hindi pa rin tumigil ang kanyang kapatid. Matindi ang galit nito sa kanya dahil hindi na raw nirespeto ang pagiging mas panganay niya at sinusuway siya na pinangangatwiranan naman ni Mang Erning. Nasusunod naman umano siya kung tama ang gustong mangyari ng kuya niya at ipinapagawa. Pero kapag mali, ay hindi umano siya susunod dito. Minsan, nang magpunta ang mga magulang ni Lolo Berding sa kanilang lolo at lola na nasa ibang bayan, ay naiwan sila ng kanyang 3 kapatid na babae.
Gabi na nung mga oras na iyon at pare-pareho na silang mga nakahiga nang bigla na lang kumahol ang kanilang alagang aso. Nagtaka sila kung sino ang dumating dahil nagsabi ang kanilang mga magulang na hindi uuwi nung gabing iyon at doon na sila matutulog dahil sa malayo. Nang sumilip si Lolo Berting sa bintana, ay panandalian pa muna niyang sinanay ang kanyang mga mata sa dilim. Bagaman kasi may liwanag na nagmumula sa buwan, ay medyo may kadiliman pa rin. Wala naman siyang nakita na may dumating, kaya naisip niyang marahil ay may hayop lang na kinahulan ang kanilang alaga. Pero nang babalik na siya sa kanyang higaan, ay mas naging agresibo pa yung kanilang aso. Kung kaya napasilip siyang muli at nagimbal siya sa kanyang nasaksihan. Bumulaga na sa kanya ang isang tao at kitang-kita niya kung paanong pinatay ang alaga nilang aso nang di pa niya nakikilalang tao na iyon. Mabilis niyang pinuntahan ang mga kapatid na babae sa kabilang silid at sinabing maging alerto sila pagkat mayroong nasa labas at hindi maganda ang pakay nito. Kumuha si Berting ng itak. Nabakas niya kaagad ang takot sa mukha ng kanyang mga nakababatang kapatid. Maya-maya pa ay narinig na nila yung mga tinig na tila ba humahangos. Humihingal ang mga ito na parang hindi mo mawari kung malayo ang kanilang mga pinanggalingan o tila ba nag-aapura at sabik na sabik. At tuluyan na nga silang binalot ng matinding takot nang marinig nilang umungal ang isa sa mga ito. At nakarinig din sila ng mga tunog na kakaiba. Mga may hinang tunog lamang iyon na paulit-ulit, pero nakakapagpadagdag ng takot sa kanila. Dahil alam nilang iyon ay huni ng aswang. Dahil na rin sa mga kwentong naririnig nila mula sa kanilang ama na si Mang Erning. Ilang sandali pa ay kinakalampag na ng mga ito yung kanilang dingding, maging yung harapan ng kanilang pinto. Dahilan para mag-iyakan na ang mga kapatid ni Berting. Sinusubukan na ng mga ito na pasukin sila. Buti na lang na bagaman gawa lamang sa kahoy ang kabuuan ng kanilang bahay, ay yari naman ito sa makakapal na tabla. Mabilis na kumilos si Berting. Kahit maayos pa ang kanyang tsinelas, ay agad niyang sinunog ang mga iyon doon sa kanilang lutuan. At agad na umalingasaw ang mabahong amoy ng sunog na goma. Dumakot din siya ng asin at kanya iyong ibinudbod palibot sa loob ng kanilang bahay. Naalala pa niya kasi ang bilin sa kanya ng kanilang mga magulang. Maging ang lolo niya ay iyon din ang sinabi na mabisa umanong pangontra sa mga aswang. Hindi niya tinigilan ang ginawang pagsunog sa kanyang tsinelas hanggat naririnig at nararamdaman pa niya ang mga ito. Hanggang sa marinig nila ang malakas na boses ng isa na nasa labas at halatang galit na galit ito. Makalipas ang ilang minuto ay napansin nilang nawala na rin ang mga aswang, kung kaya napanatag na rin sila. Pero hindi na nila nagawang matulog pa nung mga sandaling iyon. Minabuti nilang manatiling gising at magmatsyag. Nag-aalala kasi sila na baka bumalik pa
ang mga aswang. Nang sumunod na araw, ng mga bandang pasado 9:00 na ng umaga, habang nagbabayo silang magkakapatid ng palay, ay may dumating na isa nilang kanayon. Humihingal ito at nagmamadali. Parang pinagsakluban silang magkakapatid ng langit at lupa nang ibalita nito sa kanila na pinatay ang kanilang mga magulang ng tiyuhin nilang si Kadyo kasama ng mga anak nito. Kitang-kita daw niya kung paano nilang tinampangan at pinagtataga. At hindi lang umano doon natapos iyon. Kinain pa umano ng mga ito ang ilang bahagi ng kanilang katawan bago hinila ang bangkay ng kanilang mga magulang na sa palagay niya ay dadalhin sa kanilang bahay. Mabilis na pumasok si Berting sa loob ng kanilang tahanan at nagsukbit ng itak. Pero inawat siya ni Mang Ador na kumpare ng tatay niya at matalik na kaibigan. Inayuhan siya nito na magpunta na lang sila sa barangay at magsumbong sa kinauukulan. Sinabi nito sa kanya na mapapahamak lang rin siya kung susugod siya doon sa bahay ng kanyang tiyuhin. Nakinig naman si Berting at iyon nga ang kanilang ginawa. Sinamahan naman siya ni Mang Ador hanggang sa may dumating na mga pulis kasama mismo ng mga ito ang kanilang commander na kilala din sa kanilang bayan. Sumama sila sa kanila at nang marating nila ang bahay ng kanyang tiyuhin ay nakasaradong lahat ang pinto maging ang mga bintana. Nagsimulang tumawag at magsalita ang hepe ng mga pulis na kilala sa bansag na Commander Galang. Tinawag niya si Kadyo at mga anak nito at pilit niyang pinapalabas. Pero nagmatigas ang mga ito. Kinumbinsi sila ng commander na sumuko na lang, pero hindi sumasagot at nanatili lamang tahimik na nasa loob ng kanilang pamamahay. Nang maubos na ang pasensya ng hepe, ay binalaan na niya ang mga ito na kapag hindi pa lumabas ay kanila na silang pauulanan ng bala. Pero bigla silang nagulat nang biglang lumabas ang mga ito na may mga hawak ng itak at sinugod sila. Pinaputukan nila sila pero nagawa pa ring marating ang kanilang kinaroroonan at naiwasiwas ang kanilang mga itak. Duguan kaagad ang 3 sa mga pulis. Naubos na ang mga bala sa kanilang baril na revolver ay wala pa rin bumabagsak sa mga ito. Nakakuha naman ng magandang pagkakataon si Berting at kanyang inundayan ang hawak niyang itak ang isa sa kanyang mga pinsan. Halos maputol ang kanang braso nito ng tamaan. Nagulat ang iba pa niyang mga pinsan at tiyuhin. Hinugot na rin ni Commander Galang ang dala niyang itak, habang ang mga kasama niya kahit duguan ay dumampot ng bato at pinukul ang mga ito hanggang sa sumuko na sila nang hindi na nila kayanin ang sakit ng mga batong tumatama sa kanila. At nakita pa nilang susugurin na sila nung hepe at ni Berting gamit ang matatalas nilang mga itak. Matapos na sumuko si Kadyo at mga anak nitong lalaki, ay nakita nila sa loob ng bahay ang katawan ng kanilang mga magulang na wala ng buhay. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. Nung huli ay nalaman nilang sumapi pala sa isang grupo ng kulto ang kanilang mga kaanak
at pinaniniwalaan ng marami na ito ay samahan ng mga aswang. Nakita nila ang bangis ng kanilang kaanak, maging yung abilidad na taglay ng mga ito. Mayroon silang pananggalang, lalo na sa mga armas na gawa ng tao. Kung kaya nga nagkalat yung mga yuping bala sa bakuran nila Kadyo. Pero naalala kasi ni Berting yung sabi ng kanyang ama at lolo, kung kaya itinaga niya muna sa lupa ang kanyang itak. Kaya tinaplan ang pinsan niya. At ganun din sa mga batong ginamit ng mga pulis. Dahil sa iyon ay kalikasan, kaya hindi sila kayang protektahan ng kanilang anting laban doon. Pinagbayaran ng mag-aama sa kulungan ang kanilang ginawa sa mga magulang ni Lolo Berting. Napabantok ang pangyayaring ito sa kanilang probinsya at kinatakutan naman ang mga miyembro ng nasabing kulto ng mga aswang. Nasa isang lalawigan sila noon sa batang katimugan ng Luzon at nagbo-board umano kasama ng pinsan niyang si Michael na isang merchandiser sa kilalang supermarket, habang siya naman ay sales lady sa isang mall na malapit sa inuupahan nila. Minsan, nang maiwan siyang nag-iisa sa kanilang boarding house dahil sa day off niya, ay nangyari yung pinaka nakakatakot niyang karanasan. Kasalukuyan umano niyang hinugasan noon yung isda na kanyang iluluto para sa hapunan. Nang makarinig siya ng malakas na pagkalampag sa labas ng bahay, nasagi umano yung planggana nilang aluminum na siyang lumika ng malakas na ingay na iyon. Kaya natigilan siya at sumilip sa may bintana dahil naisip niya kaagad na baka mayroong tao. Ngunit wala siyang nakita. Medyo may kadiliman na rin kasi doon sa labas ng kanilang bahay ng mga oras na iyon. At hindi ganun kalayo yung naaabot na liwanag ng kanilang ilaw na nasa labas. Nang isasara na niya yung kurtina at babalik na sana siya sa kusina upang ipagpatuloy yung kanyang ginagawa, ay biglang may naaninagan siyang hugis ng isang tao. Kaya sinipat pa niyang mabuti iyon. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang malamang hindi pala iyon tao, kundi isang malaking asong lobo. Ngunit hindi umano iyon pangkaraniwan, dahil sa naglalakad ng nakatayo yung nasabing aso na katulad sa tao. Kung kaya ayon pa sa kanya, mas marapat na sabihin isa iyong taong lobo. Ang haba at ang tutulis ng mga ngipin nito, na matindi rin yung paglalaway, mabalahibo at matipuno ang pangangatawan, na medyo kubain ang paraan ng paglalakad. Dahil sa kanyang nakita, ay binalot na kaagad si Shirley ng matinding takot. At gustuhin man niyang sumigaw, ay hindi na niya nagawa pa. Kanya na lamang inabot ang trangkahan ng pinto at isinara iyong mabuti. Hindi siya makapaniwala na totoo pala yung mga ganong uri ng nilalang, na ang buong akala pa niya noon ay pawang sa mga palabas lamang makikita. Siniksik niya ang sarili sa isang sulok sa gilid ng kanilang sopa dahil sa tindi ng kanyang kaba. Takot na takot siya noong mga sandaling iyon.
Lalo na nang marinig niya yung malakas na paghinga, naramdam niyang nasa gilid lamang ito ng bahay. Nanatili pa ang nilalang na nagpapabalik-balik sa may harapan ng kanilang bahay at sa likuran. Nanatili naman siyang tahimik at makaraan ng halos 15 minutos ay tsaka pa lang niya naramdamang umalis na iyon. Naluha na siya dahil sa tindi ng takot. Ang sunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula naman kay Rick. Ayon sa kanya, nangyari ito noong mga panahong nagbibinata pa lamang siya, dekada 90, na kung saan ay medyo sumasabay na rin sa uso ang mga taong nasa kanilang probinsya. Tandang-tanda pangaraw niya na sikat ng mga panahon na iyon, yung dayang-dayang na siyang madalas na pinapatugtog sa mga sayawan at iba't ibang okasyon. Nauso na rin ng mga panahong iyon yung paghihikaw sa mga lalaki doon sa kanilang probinsya at yung paggamit ng mga scarf. Ganyan umano yung mga pormahan nila noong mga panahong iyon. Minsan, nang dumalo silang magkakaibigan sa isang sayawan, ay nakipagkilala sila sa mga babaeng naroon. At madali naman nilang nakapalagayang loob ang mga ito. Dahil na rin sa husay nila sa pagsasayaw. At gayon din dahil sa in sila pagdating sa mga uso. Habang naroon sila sa sayawan, ay nag-inuman na rin sila. Ganon kasi sa kanilang probinsya. Kung saan mayroong okasyon, ay may mga pupunta talagang mga may-ari ng tindahan upang doon magtinda. Kadalasan mo silang makikita na nasa tabi-tabi lang at may dalang mga payong. May mga tinda silang inumin at sigarilyo. Mabilis na lumipas yung oras. Nang pare-pareho na silang may tama na dahil sa kanilang nainom, ay niyaya ni Rick ang kapareha niyang si Maylin na nakilala niya doon sa may sayawan. Hindi naman ito tumutol at madali niyang napapayag. Lumabas sila ng sayawan at naghanap ng mapupwestuhan. Sa paglalakad-lakad nila, ay nakakita silang dalawa ng isang bahay kubo na ang tawag sa kanilang probinsya ay payag. Napakaganda umano ng kanilang pakiramdam kapwa noong mga oras na iyon. Dahil na rin sa sinabayan pa iyon ng kagandahan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Hawak sa kamay ay inalalaya ni Rick si Maylin papunta doon sa payag. Wala yung pinto, pero malinis naman. Mayroon iyong maliit na hagdan na dadalawa ang baitang. Pagpasok nila sa kubo, ay agad niyang niyakap si Maylin at hinalikan. Hindi naman pumalag ang dalaga at nagpaubaya. Nakalaunan nga, naramdaman na rin umano ni Rick na gumaganti na ito ng paghalik sa kanya. Hanggang sa ihiga na niya ito ng tuluyan sa sahig ng bahay kubo na iyon. Mas lalo pa umanong uminit ang mga tagpo nung nakahiga na sila. Naging mas malikot na ang kanyang mga kamay at naging mas mapusok pa ang kanilang paghahalikan. Nanguhubarin na niya ang pang-ibabang kasuotan ng dalaga, ay bigla na lamang umuga ang kabuuan ng payag. Na narinig pa niya napabulalas si Maylin at sinabing mayroon umanong lindol. Pero huli na nang malaman nilang hindi pala bunga ng lindol
ang pagkakauga na iyon ng kubo, kundi dahil iyon sa isang aswang na dumapo sa bubungan mismo ng payag. Dahil tinuklap nito yung isang bahagi ng bubong ng kubo na yari lamang sa pawid. At napatayo silang pareho na nagtatakbo papalayo sa kubo. Nang makita nila yung mga mata noon na tila ba nagbabaga sa pagkapula, na tila may pagmamayabang paumanong ipinapagaspas nito ang mga malalapad na pakpak. Mga ilang dipa pa mula sa sayawan ay panay na ang sigaw nila na humihingi ng tulong. Nabulabog yung pagsasayaw ng mga tao at ipinahinto na munang sandali nang nag-organisa ang tugtog. Mabilis silang nilapitan ng mga tanod na naroon, maging ng kanilang mga kaibigan. Sinabi naman nila kung ano ang nangyari at agad na pinunta ng mga ito yung kubo. Pero wala na roon yung aswang. Ngunit nakita nila yung natuklap na bahagi ng bubong. Sinabi ng mga tanod kanina rin na maaaring isa lamang kabog daw yung kanilang nakita. Ang kabog ay isang uri ng paniki sa kanilang probinsya na napakalaki. Pero sabi ni Maylin, alam nila ni Rick ang kanilang nakita at hindi iyon isang uri lang ng paniki. Hindi naman iyon mukhang paniki. May pakpak nga ito na katulad sa paniki, pero ang mukha naman daw ay sa tao. Pero may kaunti lamang daw pagkakaiba, tulad sa ngipin, ilong at tenga. Lalong-lalo na umano pagdating sa mata, dahil sa iyon ay namumula. Nagpatuloy yung sayawan nung gabing iyon. Minabuti naman ni Rick at ng kanyang mga kaibigan na wag na munang umuwi at doon na lang magpaumaga. Magandang gabi sa iyo, Sir Bibi. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa iyo kung sakali mang mapili mo ang kwento ko. Ako nga po pala si Jessa. Laking Maynila po ako, pero nagkaroon ng pagkakataong makapagbakasyon sa probinsya ng mother ko taong 2001. 14 anyos pa lang ako noong mga panahong iyon. Isang araw, nung naandun na kami sa probinsya, ay may dumating silang kamag-anak at ipinalita ang tungkol sa pagkamatay ng isa sa pinsan ni Mama. Kaya kinagabihan noon ay nagpunta kami para makipaglamay. Nang tawag sa kanila ay pakikipamilasyon. Mainam na raw kasi na sa unang gabi pa lang ay maiparamdam mo na ang iyong pakikiramay, lalo pa nga at malapit kami na kamag-anak nung namatay. Ang bahay nila Lola na aming tinutuluyan ay nasa bayan, habang yung bahay naman na pupuntahan namin ay ilang kilometro pa mula doon. At ang isa pang hindi ko nagustuhan ay malayo pala ang aming lalakarin, dahil yung tricycle na service namin ay hanggang doon lang sa tulay, dahil sa hindi makakaakyat pagkat bundok umano at mataas. Pero dati ay nagagawa naman daw umakyat ng mga sasakyan doon. Yun nga lang ay nasira umano ang daan at hindi pa naisasaayos muli. Medyo tatalo na po ako doon sa pinaka-climax ng kwento ko. Gusto ko lang kasi ibahagi ito dahil parang iba yung aswang na nakita ko doon sa Lamay kumpara sa mga naririnig ko sa mga horror channels katulad ng sa inyo. Habang naroon po kasi kami nila Mama
kasama ng ibang mga kamag-anak namin na nakikipagkwentuhan doon sa pamilya nung namatay, ay bigla na lang may sumigaw na isang babae ng napakalakas na dahil doon ay naagaw talagang lahat ng atensyon namin at napatingin doon sa pinanggalingan ng malakas na pagsigaw na iyon. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao papunta doon at nang makiusyoso din kami nila mama, ay nakita ko ang isang lalaking animoy naligo ng mantika. Sa unang tingin nga ay aakalain mong isa lang itong baliw dahil na rin sa kanyang ayos. Pero sabi nila ay isa raw iyong aswang na ang pakay ay yung katawan nung namatay. Ang nakita ko ay isang tao na yun nga para lang itong baliw na walang saplot na anuman sa kanyang katawan. Magulo ang kanyang buhok pero hindi naman mapula ang kanyang mga mata at hindi rin mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Normal lang rin ang kanyang mga ngipin. Pero ang itsura niya ay masasabi mong may kakaiba nga sa kanya. Malamlam ang kanyang mga mata na nangingitim ang palibot ng mga iyon. Pero ang pinaka ipinagtataka ko at marahil nang halos lahat na rin na naroon noong mga oras na iyon ay kung paanong nagawa nitong makatakas sa mga lalaking umahawak sa kanya, na ang sabi pa nila ay bigla na lang raw itong nawala. Nang dalawa sa mga lalaking nakahawak sa braso nito ay ipinakita pa sa amin ang dalawang sanga na hawak nila, na tanging iyon na lang raw ang nakita nilang hawak-hawak matapos na maglaho yung lalaki. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na si Melvin. Ito ay tungkol sa ibinahagi sa kanya na karanasan ng ama na si Macario. Halina at ating subaybayan. Ayon kay Melvin, ang tatay niya ay lumaki sa probinsya at matagal na nirahan doon. Bali 5 silang magkakapatid at ang kanyang ama ang pangalawa sa kanila. May edad na ngayon ang tatay niya pagkat ipinanganak ito taong 1950. Noong mga panahon na iyon ay bihira pa sa kanilang mga naninirahan doon ang nagpapamaynila. Kaya naroon halos ang lahat nilang kamag-anak. Taga roon kasi talaga ang pamilya ng tatay ni Melvin, simula pa sa kanyang mga ninuno. Minsan, habang abala sila na nagtatrabaho doon sa kanilang bukid bilang paghahanda sa gagawin nilang pagtatanim sa bahagi ng lupa na kanilang pagmamayari, ay may dumaan na isang grupo ng mga tao. Binubuo ito ng magkakaibang edad ng mga tao. Mayroong mga bata at mayroon din namang mga matatanda. Napansin nilang mga mag-anak ito dahil doon ay pansamantala silang tumigil sa kanilang mga ginagawa at pinagmasdan ang mga tao nagdaraan. Sa itsura pa lang ng mga ito ay agad na nilang naisip na nilisan ng mga ito ang kanilang mga tirahan. Pero kung saan galing ang mga taong ito ay iyon ang hindi malinaw sa kanila. Nakita nilang paminsan-minsan ay sumusulyap din ang mga ito sa kanila, na ang ilan sa mga kababaihang kabilang sa kapulungan ng mga taong iyon ay may mga karagapang sanggol. Ang iba naman ay nakabalot sa kumot
na itinali sa batok ng mga babae. Habang ang ibang mga bata naman ay nakaaba sa kanilang mga ama. Si Macario noong mga panahong ito ay 15 anyos pa lang. Pero dahil sa sanay sa mabibigat na trabaho, kung kaya hubog na ang kanyang katawan, maskulado si Macario. At ng mga oras na iyon, habang nakatanaw sila sa mga tao, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba si Macario, na hindi lang pala siya ang may ganong nararamdaman. Halos lahat pala sila na naroon ay mayroong naramdaman na kakaiba. Kinutuban sila ng hindi maganda. Hindi rin maipaliwanag ni Macario, pero parang mayroong mangyayaring hindi maganda. Yan ang unang pumasok sa isipan niya. Walang namagitan na kahit isang salita sa pagitan nila at ng mga dumaraan. Mga simpleng pagtitig lang at mga pagsulyap. Pero tila may malalim na kahulugan yung mga pagsulyap na nakita nila mula sa mga nagdaraan. Mga titig na pailalim na tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi maganda. Ngunit hinayaan lang nila. Nang makalagpas na silang lahat, ay itinuloy na nila ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi maiwasang mapag-usapan nila ang tungkol sa mga tao na iyon. Hanggang sa magtanghalian na sila, ay iyon pa rin ang pinag-uusapan nilang mag-anak. Kinagabihan nung araw na iyon ay medyo nanibago sila. Dahil habang kumakain sila ng hapunan, ay naririnig nila ang maraming ibon na humuhuni. Tila umingay ang kanilang paligid, bagay na hindi karaniwan para sa kanila. Dahil kadalasan ay 1 hanggang 2 kwago lamang ang kanilang naririnig na humuhuni. Pero nung gabing iyon ay hindi bababa sa 10 ang mga humuhuning ibon na nagsasalimbayan sa paghuni. Kaya medyo nakaramdam sila ng pag-aalala at naalarma. Minadali nila ang pagkain at iniutos ng kanilang ama na tingnan mabuti ang kanilang mga bintana at pinto, kung ang mga ito ay nakasarang mabuti. Ang panganay nilang si Dado ay nakita niyang kumuha ng 2 itak. Nang isa ay kanyang iniabot sa kanilang ama. Hindi iyon nakalagpas sa paningin ni Macario. Kung kaya nagtaka ito sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang bigla nilang narinig yung pag-iingay ng kanilang mga manok na kadalasang maririnig kapag kinakatay nila ang mga ito. Sa imahinasyon ni Macario ay para bang pinilipit ang liig ng mga ito dahil na rin sa nilikha ng mga ito na ingay. At hindi lamang iyon, pati ang kanilang 2 aso ay magkasunod nilang narinig na lumikha rin ng tunog na nasaktan ang mga ito. At pagkatapos ay di na nila naringgan pa ng kahit anong ingay. Nung pagkakataong iyon ay inutusan na ng kanilang ama ang kanilang ina na pumasok na sa silid kasama ang kanilang 3 nakababatang kapatid. Sinabihan din si Macario ng kanilang ama na maging mapagmatsyag at pinapwesto siya nito sa isang bahagi ng kanilang bahay sa tabi ng bintana, habang ang Kuya Dado naman niya ay nasa kabilang panig malapit sa may pintuan na naroon sa kanilang kusina, habang ang tatay naman nila ay naroon sa may harapang pinto.
Di malinaw kay Macario kung ano ang nangyayari noong mga oras na iyon. Pero abot-abot na rin ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa ikinikilos ng kanyang kuya at ama. Kaya tumayo si Macario mula sa kanyang pinapwestuhan at kumuha ng patalim. Ang kanyang nakuha ay yung sanggot na ginagamit ng kanyang ama sa pagtutuba, na bagaman maiksi iyon ay napakatalas naman. Nagpatuloy yung ingay na naririnig nila sa labas, na nung huli ay nakakarinig pa sila ng paminsan-minsang mga tunog ng mababangis na hayop. Lumipas pa ang ilang oras, nanatili lang sila na nag-aantabay sa kani-kanilang pwesto at nakikiramdam na mabuti. Hanggang sa napansin nilang humupa na at nawala na yung mga ingay. Nakita ni Macario na sumilip sandali ang kanyang ama sa labas, at pagkatapos ay inutusan silang kunin ang mga lamparang ilawan at sumunod sa kanya. Paglabas nila ng bahay ay agad nitong pinuntahan yung mga puno na malapit roon, kung saan dumadapo ang kanilang mga manok tuwing sasapit ang gabi. Wala na silang inabutan ni isa sa mga ito. Tanging ang naroon na lamang ay yung mga balahibong nagkalat. Maging ang kanilang mga aso ay wala na ring pareho. Ang nakita na lamang nila ay yung mga dugo at bakas ng pagkakahila sa mga ito sa lupa. Habang nakikita ni Macario ang mga bagay na iyon, ay naramdaman niyang nangapal na bigla ang kanyang buong ulo at para nagtayuan ang kanyang mga buhok dahil sa tindi ng takot. Noon pa lang kasi sila nakasaksi ng ganong pangyayari. Nang magsalita ang kanilang ama, ay may galit sa tinig nito. Bunga na rin ng pagkakalimas sa mga alaga nilang manok at aso. Kinaumagahan, habang magkakaharap sila na nasa pagkainan, habang kumakain ng agahan, ay pansin ni Macario ang pananamlay ng kanilang ama. Pero nalaman nila mula dito na hindi naman pala talaga ang ukol sa kanilang mga alagang hayop ang ipinag-aalala nito, kundi ang kaligtasan nilang mag-anak. Nang magtanong ang nanay nila kung bakit, ay sinabi nitong malakas ang kanyang kutob na mga aswang ang may gawa noon. Kung kaya hindi umanong malayo na baka sa susunod na umatake ang mga ito, ay sila na mismo ang puntiryahin. Kaya nasa panganib umano ang kanilang mga buhay. Maya-maya ay biglang may dumating. Narinig nilang tumatawag ang nakatatandang kapatid ng tatay nila, ang kanilang Tiyo Iging. Pagkapasok nito ay agad na nagtanong kung kanila na raw bang napalitaan yung nangyari. Pagpapatuloy nito, natagpuan umano yung baka nung kanilang pinsan na patay at nakahandusay sa parang. At halos wala umanong natira dito. Kaya napatayong agad ang tatay nila Macario at nagpasama sa kanila upang puntahan ang kanilang kaisa-isang alagang kalabaw na isinusuga nila malapit sa lupang kanilang pagtatamnan. Pagdating nila doon, ay tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang ama nang makitang naroon ito at hindi naman na paano. Kaya kanila nang kinuha ito at iniuwi sa bahay. Pagdating nila doon, ay napag-usapan nila magkapatid ang tungkol sa kung paano nila mapoprotektahan
ang kanilang mga mag-anak laban sa pinaniniwalaan nilang aswang na umaatake. Napagkasunduan nila na maglagay na lamang ng mga pangontra sa palibot ng kani-kanilang mga bahay. Pagkat ayon sa tiyuhin ni Macario, ay wala naman silang ibang paraan na maaaring magawa noong mga panahong iyon. Kaya nagpunta sila sa kanilang lolo at nagpaturo ng mga maaari nilang gawin. Isa sa mga ibinahagi sa kanila ay yung paglalagay ng mga pinatulis na kawayan sa palibot ng kanilang bahay. At dahil sa nagamit na nila yung mga kawayan malapit doon sa kanilang bahay, kung kaya kinailangan pa nilang lumayo para manguha noon. Bali 4 silang lahat na nagpunta, kasama ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pangunguha ng kawayan, ay bigla silang may naramdaman. Naapabulalas kaagad ang kanilang tiyuhin at nasabing hindi lamang sila ang naroon sa lugar. Kaya tumigil muna silang sandali at nakiramdam. Naupo rin silang pansamantala para magkubli. Maya-maya pa ay bigla nilang namataan ang isang napakalaking baboy ramo. Sumisingap-singap pa ito sa hangin na tila ba may hinahanap gamit ang kanyang pangamoy. Nang biglang tumayo ang tiyuhin nila Macario at walang kaabog-abog nitong sinibat ang nasabing baboy ramo. Nang hawak nitong bagakay na pinatulis na. Nagulat naman ang baboy ramo nang tamaan ito at agad na napatakbo. Mabilis iyong hinapol ng kanilang tiyuhin, kung kaya sumunod na rin silang lahat. Habang sinusundan nila iyon, ay napansin nila ang mga bahid ng dugo na naroon sa mga damo at lupa. Mabilis silang tumakbo, pero mabilis din yung baboy ramo na mahigit 5 tipa ang layo mula sa kanila. Hanggang sa napahinto silang bigla nang makita nila sa kanilang harapan ang bukana ng isang yungib. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nasa harapan na sila ng isang kuweba at doon nakita ng kanilang tiyuhin na pumasok yung baboy ramo. Kinabahan silang bigla pagkat tila alam na nila kung nasaan sila. Agad na nagsalita ang kuya ni Macario at nagyaya na itong umalis. Sinabi nitong baka doon nanunuluyan yung mga aswang, na ang kanyang tinutukoy ay yung mga bakwit na kanilang nakita nung minsang nasa bukid sila. Sa pag-aalala na baka nga tama si Dado, ay mabilis nilang nilagyan ng mga sanga at tuyong dahon ang bukana ng kuweba at agad na sinindihan. Naglagablab ang apoy at pumailan lang na kaagad ang makapal na usok. Hindi pa nakontento ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nagpatuloy pa ito sa pangunguha ng mga maaaring masunog at maigatong sa apoy. Naisip daw kasi nito na magandang pagkakataon na rin iyon ang puksain na ang mga ito habang araw pa, pagkat naniniwala silang malakas ang mga ito kapag gabi. Kumuha ang kanilang ama at tiyuhin ng mahabang kahoy na may nakapahalang na sanga at siyang ginamit na panulak sa naglalagablab na apoy. Habang sila Macario naman ang siyang patuloy na nanguha ng mga maigagatong roon. Kaya unti-unti ay pumasok sila sa makipot na daanan ng kuweba.
hanggang sa mas lumalim pa sila. At napag-alaman nga nilang tama si Dado. Pagkat narinig na nila ang mga sigawan sa loob, nakarinig sila ng mga pagmamakaawa at tinig na inuubo. Nagsimula na rin mag-iyakan ang mga bata dahil doon, kung kaya nakaramdam naman sila ng hapag. Kanilang inapula na mag-aama ang apoy. Ayaw pa sanang pumayag ng kanilang tiyuhin, pero nagmatigas ang tatay nila Macario. At nang sabihin nito na paano kung balikan sila, ay sinabi nitong tsaka na niya aalalahanin ang tungkol sa bagay na iyon. Ang mahalaga raw sa kanya noong mga oras na iyon ay mailigtas na muna ang mga nahihirapang nasa loob ng yungib. Nagsikawan sila magkapatid, pero hindi talaga nagpatinag ang ama nila Macario. Desidido ito na wag nang ituloy ang balak nila at tulungan ang mga nasa loob. Hindi umano kaya ng kanyang konsensya, lalo pa at naririnig niya ang mga iyakan ng mga bata at yung pagmamakaawa ng mga ina. Nang ayaw pa ring tumigil ng kanyang kapatid, ay sinabi niyang kung kanilang ituloy ang masamang balak na iyon, ay mas masahol pa umano sila sa aswang. At ipinagdiinan nito sa kanyang kuya na siya at ang kanyang mga anak na si Dado at Macario ay tao. Kung kaya gagawin umano nila kung ano ang marapat na gawin ng isang tao. Wala nang nagawa pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nitong sana raw ay huwag niyang pagsisihan ang kanyang kahibangan na iyon sa huli. At tumalikod na ito. Iniwan sila at nagmamadaling umalis. Nang maapula na nila ang apoy, ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na naroon na sa loob ng yungib. At ilang sandali lang ay kaharap na nila yung mga pakwit na kanilang nakita. Ngunit kitang-kita nila ang pagbabago sa itsura ng mga ito. Mga aswang nga sila. Nagpapalit din pala sila ng anyo kapag nasasapangalit ang kanilang mga buhay o mahal sa buhay. Hinawakan ng tatay nila Macario ang puluhan ng itak nito nang makita niyang mga nakaangil pa rin ang mga aswang. Pero sinabi niyang wala talaga silang balak na ipahamak sila. Kaya nga raw nilang pinagtulungang apulahin ang apoy ng kanyang mga anak. Nakita nilang tatlo na umabante ng 3 hakbang ang isa sa mga lalaki. At sinabing wala silang dapat na ikatakot dahil wala rin umano silang balak na isapanganib ang mga buhay nila. Ang nakikita raw nilang bangis sa kanilang mga mukha ay pawang natural lamang dahil sa peligro kanina. Nagpasalamat ito sa kanila at humingi rin ng tawad sa kanilang ginawang pag-ubos sa kanilang mga alagang hayop. Pagpapaliwanag pa ng lalaki, nagawa lamang umano nila iyon dahil sa wala ng ibang paraan. Ilang araw na umano silang hindi nakakakain at nag-aalala sila para sa kanilang mga munting anak. Hindi naman kasi nakasapat yung mga hayop na kanilang nakuha sa gubat, kung kaya napilitan silang gawin ang bagay na iyon. Pero pagtitiyak ng lalaki ay makakaasa umano silang hindi na mauulit pa ang pangyayari na iyon. Bago tuluyang nilisan nila Macario yung po, ay minsan pa nagpasalamat sa kanila ang mga bakwit na aswang.
at binigyan pa ang kanilang ama ng isang uri ng langis na maaari nitong gamitin sa anumang uri ng karamdaman at pangontra na rin sa masasamang gawa ng tao tulad ng pangkukulam. Gusto ko lang po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. May kababalagan po kasi akong naranasan na hindi ko po talaga makakalimutan. Pauwi po ang tatay ko noon mula sa ibang bansa. Matagal na po kasi siyang OFW. At kapag umuwi siya, madalas ay nag-outing kami. Kaya nung mga panahon na iyon, napagkasunduan nila ng nanay ko na magrenta ng sasakyan sa pagsundo sa kanya. At pagkatapos, maliligo kami sa dagat kinabukasan. Pinakisuyuan ng mga magulang ko yung kapatid ni tatay na siyang mag-drive. Isinama naman ako ng tiyuhin ko sa pagkuha ng sasakyan. Isang van yung kinuha namin para marami ang makasakay. Kasama kasi madalas ang pamilya ni Tio tuwing may lakad kami, lalo na kapag dumarating si tatay. Sila bale ang malapit talaga sa amin. Nang bumabiyahe na kami ni Tio, dala ang sasakyan pa uwi sa amin, ay may naramdaman kagad akong kakaiba doon sa sasakyan. Bigla akong kinilabutan. Pakiramdam ko ay mayroong nakatingin sa amin ng tiyuhin ko. At hindi lang po iyon. Bukod doon, ay naramdaman ko po yung kakaibang lamig na para bang may humawak sa braso ko. Kakaiba yung lamig na iyon kaysa sa lamig na lumalabas sa aircon ng sasakyan. Pinakiramdaman ko yung tiyuhin ko. Gusto kong malaman kung kanya rin bang nararamdaman yung mga bagay na iyon. Pero kalmado lamang ito at walang kibo. Naatentibo siya sa kanyang pagmamaneho. Nang dumating kami sa bahay ay gabi na, mag-aalas 7 na. Pero ayos lang naman dahil sa 11:30 pa naman yung estimated time of arrival ni tatay. Paglabas namin ng sasakyan at nang papasok na sa bahay, ay talagang naramdaman kong parang nagtayuan yung buko sa ulo dahil sa aking nakita. Naaninagan ko na mayroong tao na naroon sa may gawing likuran ng sasakyan. Kaya nagmamadali akong sumunod sa tiyuhin ko at pumasok na ng bahay. Gusto ko na sana talagang sabihin sa kanila ang tungkol doon. Pero kahit ako kasi ay hindi makapaniwala sa aking nakita. Hindi ko iyon mabigyan ng paliwanag. Paano nagkaroon naman ng tao doon sa loob ng sasakyan? Wala namang ibang nakasakay doon maliban sa aming dalawa ng tiyuhin ko. Kaya may agam-agam din ako na baka refleksyon lamang iyon ng ilaw o ng kung anumang bagay na naroon na maaaring humulmalang na tao. Kaya hindi na ako nagkalakas pa ng loob na sabihin sa kanila. Naisip ko kasing baka pagtawanan lang nila ako. Madalas pa naman nila akong tinutokso
na duwag at ako raw ang pinakamatatakutin sa aming pamilya. Kahit ng mga bata pa kasi kami, ay iyan na ang lagi nilang sinasabi sa akin. Napakaiyakin ko raw at laging natatakot. Lalo na yung kuya ko. Napakalakas nitong mangasar pagdating sa akin. Pagkakain namin ng chewing ko ng hapunan, ay nagpasya na akong matulog na muna para hindi ako antukin sa pagsundo namin kay tatay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog. Nang magising ako, ay nakita kong abala na silang lahat na nagpipihis at naghahanda para sunduin si tatay. Kaya nagmadali na rin ako. Mabilis naman naming narating ang airport dahil walang traffic sa lansangan. Napakaluwag ng kalsada at parang walang ibang sasakyan. Wala akong natandaan na may nakasalubong kami kahit na isa. Pagdating namin doon sa airport ay nagmamadali at may kasabikan kami nagpunta doon sa may hintayan. Di nagtagal ay nakita ko na kaagad si tatay na kumakaway habang naglalakad papalabas at tulak-tulak na ang isa niyang kamay yung mga bagay na nakalagay sa pushcart. Nang nasa harapan na namin siya ay agad kaming nagmano at niyakap namin siya. Dinala na namin ang kanyang mga bagay at sumakay na kami sa sasakyan. Doon na namin ipinagpatuloy yung aming kwentuhan. Habang pinabaybay namin yung kabaan ng kalsada, ay bigla na lang akong nagulat nang sumulpot sa tabi ni tatay yung isang babae. Nakakatakot ang itsura nito. Duguan ang kanyang mukha na nakaluwa pa nga ang isa niyang mata. Bigla akong nagising at natagpuan ko na lamang ang aking sarili na humihingal at uhaw na uhaw. Nasa tabi ko si ate. Binabangungot daw ako. Panaginip lang pala ang lahat. Bigla akong naalala yung tungkol sa pagsundo kay tatay. Sinabi niyang hindi na raw kami isinama pa dahil ginigising daw ako, pero ang sarap daw ng pagkakatulog ko. Kaya ipinaiwan na rin daw si ate upang may makasama ako. Tanging buntong hininga na lang ang naitugong ko kay ate. Nang hinayang ako sa pagkakataon na hindi man lang kami nakasama sa pagsundo sa tatay namin. Humingi din ako ng paumanhin kay ate. Kasi dahil sa akin ay hindi na rin tuloy siya nakasama. Sinabi naman niyang wala akong dapat na alalahanin. Ayos lang daw iyon. Mabait kasi sa akin ang ate ko. Sinikap kong wag nang matulog at hinintay namin ang kanilang pagdating. Pero ang tagal, hanggang sa makatulog na lang uli kami. Di ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Nagising na lang kami dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Bumangon kami ni ate. Nang buksan namin ang pinto ay wala namang naroon. At isang malamig na simoy ng hangin ang naramdaman naming humampas sa aming mga mukha. Di nagtagal ay biglang nag-ring ang aming telepono. Sinagot iyon ni ate. Kitang-kita ko yung pagkabigla sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay umiiyak na ito at garalgal na
ang kanyang tinig sa pakikipag-usap. Matapos makipag-usap ni ate sa telepono, ay nalaman kong naaksidente pala ang aming buong pamilya, kasama pati ang mag-anak ng tiyuhin namin. Tanging pinsan lang namin ang nakaligtas at kasalukuyan umanong nasa ospital na nilalapatan ng lunas dahil sa malubhang kalagayan nito. Kapwa kami hindi makapaniwala ni ate noong mga oras na iyon. At mabilis kong naalala yung tungkol doon sa aking nakita na nasa loob noong sasakyan. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Sana sinabi ko na lang kahit na pagtawanan nila ako. Pero naisip ko rin kung mayroon bang magbabago. Kukuha kaya sila ang ibang sasakyan para gamitin? Paniniwalaan kaya nila ako at bibigyan nila ng masamang pakahulugan yung tungkol sa bagay na iyon? Yan yung mga bagay na patuloy na gumugulo sa isipan ko ng mga panahong iyon, na ang totoo hanggang ngayon ay minumulto pa rin ako ng mga isipin na iyan. Pero sino nga ba ang babae na iyon? At ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ng mga mahal namin sa buhay? Hindi siya naniniwala sa mga kababalagan at kwentong aswang. Madalas nga ay natatawa pa siya sa tuwing makaririnig ng mga kwento ukol dito. Minsan ay nayaya siya ng kanyang mga kaibigan sa isang handaan. Pagdiriwang umano iyon ng kaarawan ni Bino. Pinsan ito ng kabarkada nilang si Bimbo. Sumama naman si Riley dahil sa madalas naman silang magkakasama sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya walang-wala sa isip niya na may magaganap palang hindi maganda na maglalagay sa buhay niya sa panganib. Mga taga-Fairview sila at ang pinuntahan nila ay sa San Pablo, kung kaya napakalayo noon mula sa kanila. Wala namang napansin na kakaiba si Riley nung unang dumating sila doon. Sabi pa niya ay normal lang naman ang lahat. Inabutan na sila doon ng gabi dahil sa napasarap na sila sa pakikipag-inuman. Nakapwesto sila noon sa labas ng bahay at tanging sila na lang ang naroroon. Ang ate naman ni Bino ay kasalukuyan na noong natutulog. Tanging silang dalawa lang ang nasa bahay nila dahil pareho nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang mga magulang. May kalahating taon na. Nang lumalalim na ang gabi, ay nagpasya na silang doon na matulog at bukas na lang umuwi. Nang maghahating gabi na, ay nagsimula ng mag-ingay ang mga aso sa paligid. Nagsalita ang pinsan ng kanilang kaibigan na si Bino at sinabing pumasok na raw sila sa loob dahil sa hindi umano maganda ang ipinapahiwatig na ingay na iyon ng mga aso. Kaya natigilan ang kanyang mga kaibigan at napatitig sa pinsan ni Bimbo. Tinanong pa ito ng isa sa kanilang kaibigan kung bakit. Pero tumanggi na itong sagutin pa iyon at sinabing basta. Natawa naman si Riley at nakakainsulto pa itong nanakot. At nung huli ay pasarkastiko pa itong nagkunyari na siya mismo ay natatakot.
Hindi naman na ito pinansin pa ng pinsan ni Bimbo. Pero sinimulan na nitong damputin ang kaya niyang dalhin para lumipat na sila sa loob. Ngunit pinigilan ito ni Riley at sinabing ayos lang sila sa labas. Ganon din ang sinabi ng iba pa nilang kaibigan. Okay lang daw sila at wala nang dapat pang alalahanin si Bino pagkat kaya naman daw nila ang kanilang mga sarili. Nang hindi niya kayang makumbinsi sila Riley, ay inilabas pa ng pinsan ni Bimbo ang isang botelya at ipinakita sa kanila. Nakita nila na may laman iyong likido at kumukulo yon. Sinabi ng pinsan ni Bimbo na palatandaan umano iyon na mayroong aswang. Hindi na napigilan pa ni Riley ang matawa, kasama na ng iba pa nilang kaibigan, at sinabing nasa makabagong panahon na umano ay naniniwala pa ito sa mga ganong uri ng kwento, at saka ipinagdiinan na hindi totoo ang mga aswang. Para may iwas ni Bimbo ang pinsan sa pambubuska ng kanyang mga kaibigan, ay sinabihan na lang niya ito na pumasok na at siya na lang daw ang bahala sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya wala nang nagawa pa si Bino, tumalikod na lamang ito at iniwan sila. Nagpaalam naman si Riley sandali sa kanyang mga kaibigan. Tumayo ito at sinabing iihi lang raw. Umikot si Riley sa likod ng bahay upang doon umihi. May mga 5 bahay umano doon sa lugar pero magkakalayo, kaya hindi na siya nailang na doon na lang isagawa ang pag-ihi. Habang umiihi ay nakapatingin si Riley sa kanyang harapan. Biglang namanid ang buo niyang katawan dahil sa kanyang nakita. May isang nilalang na nakaharap sa kanya at nakatingin. Naramdaman niya ang init sa kanyang hita nang mabasa iyon. Hindi na niya kasi nagawa pang tapusin ang pag-ihi dahil sa takot, at kanya nang isinara ang sibar ng pantalon. Pansamantala pa siyang hindi gumalaw. Naisip niya kasing baka lalo lang siya nitong sunggaban. Kaya naghintay siya ng tamang pagkakataon at bumuelo. Kitang-kita niya kung paanong gumalaw ang makapal na buhok ng babae. Nagtayuan iyon na animoy may sariling buhay. Sabi pa niya, naalala niya si Medusa. Ang kaibahan nga lang ay mga ahas ang pinakabuhok nito na nasa kanyang ulo. At bigla na lang umanong umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. At bigla na lang rin kumilos yung babae na akma na siyang susunggaban. Kaya napasigaw siya ng ubod lakas at napatakbo. Pero natigilan siya nang may humarang naman sa kanyang isang napakalaking aso at nakaangil ito. Maya-maya ay nagdapingan na rin ang kanyang mga kaibigan. Pero maging sila ay hindi kaagad nakalapit. Nang makita nila ang kulay itim na aso, biglang napalingon si Riley nang marinig ang malakas na boses ng babae na nasaktan. Na halos isang dipa na lang pala ang layo mula sa kanya. Panay ang pagmumura ng babae habang lumalakad itong pakalayo, na nakasangga pa ang mga kamay nito sa harapan ng kanyang mukha. Mabilis namang sumunod yung malaking aso doon sa babae. Nakalaunan
ay nakita nilang dalawang figura na ng tao ang naglalakad sa malayo. Doon palang nalapitan si Riley ng kanyang mga kaibigan at nakita nila si Bino na nakasilip sa maliit na bintana na nasa likuran ng kanilang bahay. Siya pala ang nagsaboy ng langis at asin doon sa babae. Noong una ay parang hirap pa rin si Riley na tanggapin ang katotohanan nangyari nga sa kanya ang mga bagay na iyon. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na totoo nga ang mga aswang. Pero tuwing magpapalik sa kanyang alaala yung itsura ng babae at ng aso, ay kumbinsido nga siyang totoo nga ang mga ito. Magbabahagi lang rin po ako ng aking karanasan. Taong 2007 po ito nangyari. Bali na isama po ako ng aking pinsan sa dibo ng isa niyang kaibigan. Malapit po kasi sa akin ang pinsan kong si Maribik at madalas na ipinagkakatiwala siya sa akin ng kanyang mga magulang. Tulad na nga lang ng pagkakataon na iyon, nagagabihin ang pinsan ko sa pag-uwi. Nang dumating kami doon ay natuwa naman ako dahil sa pinagandaang talaga yung selebrasyon na iyon. May sinasabi din kasi sa buhay yung kaibigan niya. Hindi naman ako na out of place at lalo pa nga ako nasiyahan nang ipakilala ako ng pinsang ko sa iba pa niyang mga kaibigang babae. At isa na nga dito si Grace na talaga namang unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani kaagad ako sa taglay nitong ganda. Pakiramdam ko pa nga nung mga oras na iyon ay parang katulad sa pelikula na nag-slow mo ang lahat habang nakita ko siyang naglalakad. Lalo na nung makataupang palad ko siya nang ipakilala sa akin ng pinsan ko. Nung una ay nahihiya ako dahil tulad ng celebrant ay mayaman din ito. Katunayan ay may sarili pa itong sasakyan at siya mismo ang nagmamaneho. Kaya naisip kong baka suplada ito o di kaya naman ay mata pobre at baka hindi ako pansinin. Pero maling-mali ako sa aking mga iniisip. Dahil nang maupo ito katabi ko sa mesa namin ay nakipagkwentuhan ito na siya pa mismo ang nauna. Mabait pala ito na lalong nakadagdag sa kanyang pagkatao. Kaya nasabi kong maswerte ang magiging karelasyon nito dahil sa maganda na ay mabait pa. Nung gabing iyon ay hindi na ako umalis pa sa tabi ni Grace. Naging komportable na rin kami sa isa't isa hanggang sa mapadako ang usapan namin tungkol sa mga personal naming buhay. Nalaman kong kaedad ko pala ito, 20 years old na, at may malaki pala itong problema pagdating sa kanyang pamilya. Nanganganib umano maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa may ibang kinalolokohan ang father niya. Idagdag pa, nakaka-break up lang nila ng kanyang boyfriend. Nakatulad ng tatay niya ay ipinagpalit din siya sa ibang babae. Nakita ko nangilid ang luha sa kanyang mga mata at di nagtagal ay tuluyan na nga iyong pumatak. Inalo ko siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pa sa kanyang hindi naman iyon ang katapusan ng mundo.
Tungkol naman sa boyfriend niya, ay sinabi kong hindi si Grace ang nawalan, kundi yung damuho na yon. Wala na siyang makikitang katulad mo, sabi ko pa. Dahil nag-iisa ka lang sa mundo. Nakita kong umiti siya at nagpasalamat ito sa akin. Di ko alam kung bakit parang biglang lumakas ang loob ko ng mga oras na iyon. Dahil na rin siguro sa aming nainom. Sabi ko kay Grace kung sa akin nangyari yon, na nagkaroon ako ng pagkakataon, ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Nakita kong biglang sumeryoso ang kanyang mukha, na nakatitig lang siya sa akin. Kung kaya kinabahan ako. Akala ko kasi ay hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Akala ko ay may nasabi akong masama. Pero bigla niya akong tinanong kung sigurado raw ba ako. Totoo ba raw yung mga sinabi ko? Biglang naramdaman ko na parang lumukso sa tuwa yung puso ko. Iba ang pakiramdam ng mga oras na iyon. Parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. At lalo akong nagulat nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at binanggit ang buong pangalan. At sinabi niyang binibigyan na niya umano ako ng pagkakataon. Mahalin ko raw siya at huwag ko siyang sasaktan. Parang hindi kaagad nag-sink in sa isipan ko yung kanyang mga sinabi. Parang hindi talaga ako makapaniwala noong mga sandaling iyon. Isang napakagandang babae na mala-artistahin at mayaman pa. Iibig sa katulad kong simple lang at wala namang ibang maipagmamalaki maliban sa katapatan ko. Kaya sinabi ko sa kanya na baka dala lang iyon ng kanyang nainom. Sinabi ko sa kanya na baka lasing lang siya. Mabilis itong sumagot at sinabing hindi. Dahil naramdaman daw niya na totoo akong tao. Totoo raw yung mga lumabas sa bibig ko. Kaya masayang masaya raw siya at nagbiro pa siya na hindi ko nagustuhan at akin siyang sinaway. Sinabi niyang basta masayang masaya raw siya dahil sa natagpuan na niya yung taong hinahanap niya. Isang tao na magmamahal sa kanya ng totoo at papahalagahan siya. Kung masaya si Grace noong mga oras na iyon, ako naman ang pakiramdam ko ay parang nasa langit na. Dahil din sa sobra kong kasiyahan. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan ko at halos lahat ay tungkol sa pagpapamilya. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Kasi sabi ko sa aking sarili noong mga sandaling iyon ay siya nang talaga. Hanggang sa narinig ko na nag-ring ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ay biglang napawi yung ngiti sa labi niya. Yung kaninang masaya niyang aura ay biglang naglaho at napalitan na kaagad ng lungkot. Nang matapos siya sa pakikipag-usap, ay sinabi niyang tumawag ang nanay niya at pinapauwi siya kaagad. Dahil naroon daw ang tatay niya at nag-iimpake na. Lalayas na raw ito ng tuluyan mula sa kanilang bahay. Mag-aalas 10 na noong mga oras na iyon. Nagpaalam siya sa akin at nagpasalamat. Lumapit din ang iba pa niyang mga kaibigan, pati ang pinsang ko, maging yung birthday celebrant. At matapos magbeso-beso ay lumabas na ito. Pero muli niyang ipinaalaala yung tungkol sa napag-usapan namin. At sinabing kami na sa akin na raw ngayon yung pagkakataon na pinapangarap ko kanina. Nangiti naman ako
dahil sa kanyang mga sinabing iyon. Inihatid ko siya hanggang sa makasakay ng kanyang sasakyan. Matapos pumasok sa kanyang kotse at kumaway, ay umalis na ito. Pero laking gulat ko nang makakita ako ng isang imahe na kulay itim na nasa kabilang upuan sa harapan na katabi niya. Wala na akong nagawa pa dahil mabilis nang umarangkada yung kanyang sasakyan. Habang nagsasaya ang pinsang ko kasama ang kanyang mga kaibigan, ay hindi naman matigil sa pagkalabog ang dibdib ko. Alalang-alala ako para kay Grace. Pero pilit kong iwinawaksi ang mga masasamang bagay at isipan na ipinagpapalagay kong na malikmata lamang marahil ako. Makaraan ang halos isang oras ay nakita kong bumalik si Grace. Sinalubong ko siya at tinanong kung okay na ba ang lahat. Tumango ito at ngumiti. May nakalimutan daw siya. Bigla niya akong hinagkan sa pisngi at tinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Habang hawak ng mahigpit ang kamay ko, ay nagpasalamat itong minsan pa sa akin. Natuwa naman ako dahil walang nangyaring masama sa kanya at hindi nagkatotoo yung masamang kutob ko. Nang biglang naagaw yung atensyon ko, nang marinig ko ang malalakas na boses ng pinsang ko at ng kanyang mga kaibigan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na naaksidente si Grace at dead on arrival sa ospital. Naramdaman kong parang nangapal ang bukong muka. Namanhid ang katawan ko at hindi makapaniwala. Nang ibaling kong muli ang aking pansin kay Grace, ay wala na ito. Kinilabutan talaga ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at bigla na lang tumulo ang luha ko. Sobrang lungkot ang naramdaman ko. Nagkatotoo yung sinabi niya sa akin na tila isang pagpapahiwatig na pwede na umano siyang mamatay dahil sa sobrang kasiyahan pagkat natagpuan na niya yung taong hinahanap niya na akin pa nga siyang sinuway. Pero isa na pala iyong signos na kahit anong pigil namin sa kanya na wag nang umalis at ipagpabukas na lamang, ay ayaw talaga niyang pumayag at nagpumilit pa rin.